Eto na, kakawala na si Lebron, magiging bato na ang lahat sa LA nito mga kapatid. Mas mapangahas pa yata ang gagawin ngayon ni Lebron. Medyo malaking pasanin nga po ito para sa Purple and Gold. Talagang susulitin na ni The King ang lahat ng pwede bago magtapos ang karera niya. At para rin mas nakatali nga ang LA sa kanya. Pero napakalaking dagok nga rin po nito para sa team dahil posibleng hindi sila makakuha ng tamang pyesa o hindi sila flexible sa manlalaro para sa kanilang team. Paano ba naman kasi mga kapatid, medyo mabigat pa ang gustong mangyari na deal na Lebron sa Lakers sa darating na summer. Ayon nga po yan dito kay NBA insider Brian Windhorst. Multi-year contract ang gusto niya na 9 figures. Masakit nga po yan sa bulsa, talagang hindi magiging adjustable ang kupunan nito. Nasa twilight na nga ang karera ni Lebron kaya pwedeng magbago ang lahat. Lalo na nga dito sa mga injury, tapos eto pang paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang makalaro ang anak niya bago magtapos ang karera niya. So in short, hindi nga pabor para sa LA ang gustong mangyari ni Lebron. Hindi sila makakahanap ng batang pang long term na manlalaro dahil parang nakatali na nga sila kay Lebron ito. Mabigat sa cap space tapos walang kasiguraduhan pa kung kailan magtatagal si King James sa kanila. Bagamat pwedeng magawa ng paraan yan ng LA. Pero kung dito sa edad nila pagbabasihan, malamang kahit sinong kupunan magdadalawang isip rin dito. Pero Lebron James nga po ang pinag-uusapan dito at patuloy pa rin namamayagpag at tila walang senyales na tumatanda na. Yakang-yaka pa rin makipagsabayan sa mga batang manlalaro. 24.8 points, 7.2 rebounds ang kada gabi ang kaya niyang maiambag. Tumataginting na $60 million lang naman ang gustong mangyaring kontrata ni Lebron mga kapatid. 3 years na contract lang ang pinag-uusapan dyan. Kada taon yan na sweldo, so nasa around 180 million ang 3 taon. Kaya napakabigat nga po nito para sa LA. Mas malaki pa nga po yan sa last year na sinasweldo niya. 39 anyos na nga rin po si Lebron. Kaya ang malaking katanungan nga po dito kung pagbibigyan ba ng Lakers ang ganito kalaking sweldo hanggang sa umabot ng 42 anyos na si Lebron. Siya na nga po ngayon ang pinakamatandang active player sa liga. Papayag nga kaya ang LA na pasweldohin pa siya ng 60 million kada taon? Ano sa tingin nyo? Samantala puro karma na yata ang nangyayari ngayon kay Jordan Poole mga kapatid. Ang lumalabas talagang bumangga sa pader si Poole nang galitin niya si Draymond at masapak siya nito. Dahil kung hindi nga po nangyari yun, tiyak malamang na nasa Warriors pa rin siya. Naging magulo ang locker room ng Golden State dahil tila wala na sa tama ang inaasal ni Poole. Ayaw makipagbati at makailang beses nga ring tinabla si Green sa loob ng court. Kahit maging si Curry, merong time na ayaw tanggapin ang payo niya. Kaya ang ending, ang team nila ang nasasakripisyo kung ganitong parang wala nang gana si Poole sa kupunan nila dahil kay Draymond. Walang ibang nagawa ang Warriors nito kundi i-trade na lamang siya. Mas pinili ng team si Draymond kaysa sa kanya. Veterano nga naman si Green at napakalaki ng naiaambag nito lalo na sa depensa. Kaya kahit alanganin ng trade nang kunin nila si Chris Paul kapalit niya, ginawa pa rin ng Warriors para nga lamang din maibalik ang chemistry ng kupunan. Tila napakalaking karma nga po nito para kay Poole mga kapatid dahil patuloy pa rin nag-i-struggle si Poole sa Washington. At ang malupit pa nga po dyan, binangko na nga po siya ngayon ng Wizards. Bench player na ngayon si Poole. Hindi nga po masaya si Poole sa naging desisyon sa kanya ng bago niyang kupunan. Hindi niya nga daw makokontrol ang ganito kaya tutulungan niya na lang ang team sa praang makakaya niya. Mas pinili nga ng Wizards na paglaruin ng rookie si Bilal Coulibaly kaysa sa kanya. Malamang nakita rin ng Wizards na hindi ganon ka-effective si Poole sa kanila. 39.6% na lang ang shooting niya this season. Mas mababa nga po yan kung ikukumpara nung nasa Warriors pa siya. At ang pinakamasaklap nga po sa karera ngayon ni Jordan Poole ay nagdadalawang isip na agad ang Wizards at may rumored na ititrade na lang siya.